Itong marites na ito, once na inabutan niyan ng kamatayan at hindi nakapagtauba yung mga marites na yan, sabi ng Rasulullah, innahuma la yu'adziban. Katotohanang pinaparusahan sila sa ilalim pala ng libingan nila. Wala pa sa yaumul qiyamah, nasa ilalim ng libingan, pinaparusahan na ito munkar wa nakir. Kaya dapat sa atin na iwasan natin itong panlilibak. Huwag niyong lilibakin ang bawat isa sa inyo, sapagkat mas marumi pa yan kaysa sa pagkain ng sarili mong dumi. وإلى موائد جود مولاك الرعي. Na ungangambo ikahangan kay ginaon ka. Ungangambo ukagaypan kay ginaon ka katanudi kinto ba na palkatan a syaitan. Sukap apo jakaratan mo tito apo jonita mengka kanin kapamikali susimba kanu Allah Ta'ala. Kandan sa bago na paritian ng kanan turmay bago ibataw ng Allah Ta'ala. Audita no manunto sa ilmu Allah Ta'ala. Dita no katawan ngining guyatan no amak sukat usay kanino Allah Ta'ala. Kaya may pagampaga na yan. Ang makapunas sa kanudusan no tao na 5 waktu sa kanudal mo kagad yan. Kahit isang tao lamang ang gumawa ng kasalanan, pwede niyang madamay ang taong nananampalataya. Tao man isasakit ano. Ayani man katawan to'y gangguan na maga. Kahit na ikaw ay nagsasala, kahit ikaw ay nag-aayuno, kung hindi ka mapagkakatiwalaan, hindi pa rin kumpleto ang pagiging pananampalataya mo. So tao tigo, Rasul sallallahu alaihi wasallam matagal mangantap na nambataw na sobre kalbutin. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tagapadaka sa mga migkakataw, ginadadan ka prisin nagkataw ka kagina ka pedo-pedo na pagkataw ka kakapamandu ka nira. Nadi matadi ni tao amay kayaning kapatana kitab Allah Ta'ala. Libre lang ang pagsamba sa Allah, ngunit napakarami rin sa atin ay hindi magawang pumasok sa masjid kahit na ito ay libre. Muslim na mananampalataya at kapwa ko alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang nais kong ibahagi sa inyo o talakayin sa inyo sa mga oras at araw na ito ay patungkol sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa banal na Quran sa Suratul Hujurat, na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Dito sa unang talata, meron tayong tatlong mapapansin. Ang una, tinawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong nagpapakatotoo sa pagsunod sa mga batas o ipag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, bakit kung mag-uutos ang Allah, kung magpapababa ng kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay tanging ang mga taong nagpapakatotoo lamang sa pagsunod sa Allah ang tatawagin ng Allah? Ano ang dahilan? Dahil ang mga taong nagpapakatotoo lamang sa paniniwala sa Allah ang tanging makikinig sa mga ipag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, ang mapapansin natin na pangatlo sa aya na yan, sa unang aya, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu. Bakit kung tatawagin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga taong nananampalataya ay pinapaunahan niya ito ng ya? Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal mudaththir, ya ayyuhan nas. Bakit sa tuwing tatawagin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nilikha ay inuunahan niya ng salitang ya? Dahil sa salitang Arabic, ang ibig sabihin ng ya, once na meron kang tinawag ng isang tao at inunahan mo ito ng ya, sinyalis yun o palatandaan yun na nirerespeto mo, ginagalang mo at pinapahalagan mo ang isang taong tinatawag mo. Kaya't yan ang dahilan kung bakit sa tuwing tinatawag ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga alipin,
ay nilalagyan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala ng ya, sapagkat ito ay palatandaan na nirerespeto ng Allah, ginagalang ng Allah, at binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagpapahalaga ang kanyang mga alipin. Kaya't napakalaki ng kasalanan ng taong mang-aapi sa mga taong binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng pagpapahalaga. At mapapansin natin na sa talatang ito ay mayroong 3 kautusan na napapaloob na dapat nating iwasan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang una? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ijtanibu kathiran min adh-dhann, iwasan ninyo ang paghihinala. Pangalawa, na dapat nating iwasan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tajassasu, huwag niyong matahin ang bawat isa sa inyo. Usabasa tana, di no patuloy kisulimban no kapado. Wala tajassasu, daka no patutuloy kay sa mga limban. Ang pangatlo, wala yaghtab ba'dukum ba'da, huwag niyong lilibakin ang bawat isa sa inyo. Mapapansin natin na sa talatang ito, sa isang talata na ito, ay mayroong 3 kautusan na dapat nating iwasan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa anong dahilan kung bakit inipon ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kasalanan na ito? Sapagkat ang mga kasalanan na ito, itong 3 kasalanan na ito ay magkakapatid. Dahil once na naghihinala ang tao, maghahanap yan, tulikanin ito ba ng babaghinalaanin? Maghahanap yan ng kamalian ng taong pinaghihinalaan niya. At once na nahanapan na niya ng kamalian ng taong pinaghihinalaan niya, doon na siya manglilibak. Kahit ganito kadakila ang Allah subhanahu wa ta'ala sa paggawa ng mga aya mula sa banal na Quran. Pinagsama-sama niya ang 3 kasalanan na ito: paghihinala, minamata mo yung kapwa mo, at panlilibak, dahil magkakapatid ang mga kasalanan na ito. At una, talakayin natin yung paghihinala. Itong panghihinala, once na naghinala tayo, mga kapatid, mga kapwa ko alipin ng Allah, lagi nating tandaan na once na naghinala tayo ng masamang hinala, automatic na nagkakasala tayo. Automatic na nagkakasala tayo. Ngunit kung ang hinala mo sa kapatid mo ay maganda, ay mayroon kang makukuhang maganda. Gagantimpalaan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maganda. Dahil itong paghihinala ay magiging dahilan. Kung labis tayo maghihinala sa kapatid natin ng masamang hinala, ay magiging dahilan ito ng paghihina ng pagkakapatiran natin, paghihina ng bawat isa sa pamilya natin. At once na humina ang pagkakapatiran, pagmamahalan natin, ay dyan nababagsak ang iba't ibang uri ng fitna sa atin. Kaya dapat nating iwasan ang mga gawain ito. Kaya sinabi ng Allah, ang una, ijtanibu kathiran min adh-dhann, iwasan ninyo ang labis na paghihinala, sabi ng Allah. Dahil tandaan natin na sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang taong mapaghinala ay napakasinungaling na tao. Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iwasan ninyo ang paghihinala, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang labis na paghihinala ng masama sa iyong kapwa, sa iyong kapatid, sa iyong asawa, sa iyong mga magulang, ay napakasinungaling na pangungusap, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itong paghihinala ay napakaraming dulot na masama, napakaraming maidudulot na kasamaan, at hindi na mabilang ang mga taong namatay dahil sa panghihinala, masamang hinala. Hindi na mabilang ang mga taong namatay ng walang kasalanan dahil sa maling akala, dahil sa panghihinala. Katulad ng isang kwento nung isang babae at kanyang anak. Mayroong isang babae na mayroon siyang anak na bagong silang. Isang araw pinatulog niya yung anak niya para maglaba siya dahil marami siyang labahin. Nung pinatulog niya yung anak niya, pinasok niya sa kwarto yung anak niya, tapos naglaba siya. At di kalaunan, naririnig niyang umiiyak ang kanyang anak sa loob ng kwarto. Nagtataka ang babaeng ito kung bakit umiyak yung anak niya. Sabi niya, bakit kayo umiyak yung anak ko? Ano kayong nangyari sa loob ng kwarto? At di kalaunan, habang naglalaba siya, nagmamadali siyang maglaba para mapuntahan niya yung anak niyang umiiyak. Ngunit hindi nagtagal, biglang tumigil ang kanyang anak sa pag-iyak. At nagtaka ang babaeng ito. Sabi niya, bakit kaya tumigil yung anak ko? Samantalang kanina iyak nang iyak, ngayon tumigil, biglang tumigil. At biglang lumabas ang isang pusa sa kwarto kung saan naroroon ang batang umiiyak.
At ang pusang ito na nakita ng babae ay duguan ang kanyang bunganga. Duguan ang pusa. Duguan ang bunganga ng pusa na ito. At dito na naghinala ang babaeng ito. Sabi niya, baka pinatay na yung anak ko, kaya tumigil yung anak ko sa pag-iyak kasi pinagkakagat ng pusa na ito. At ano ang ginawa ng babaeng ito? Kinuha niya yung itak nila. At nang nakuha ng babae ang itak, pinagtataga niya ang pusa na wala siyang alam sa nangyayari. Pinagtataga niya ang pusa hanggang sa mamatay ang pusa. At nang mapatay ng babae ang pusa, pumunta siya sa kwarto kung nasaan yung anak niya na umiiyak, na biglang tumigil. At nung pagpasok ng babae sa kanyang kwarto, ay nagulat yung babae sa kanyang nakita. Dahil yung anak niya na umiiyak, na duguan yung anak ng babaeng ito. Nagulat siya sa nakita niya dahil pagpasok ng babaeng ito sa kwarto, ay mayroong isang napakalaking ahas na namatay. Sapagkat napatay ng pusa na yun yung ahas, na sana tutuklawin nung ahas yung bata, yung anak niya. Kaya't nagsisi ang babaeng ito, napaiyak ang babaeng ito dahil sa maling hinala niya, napatay niya ang pusa na walang kinalaman, walang kalaban-laban. Yun pa yung nagligtas sa anak niya at pinatay pa niya. Kaya't dapat sa atin, iwasan natin ang paghihinala, dahil napakasama ng paghihinala, lalo na sa ating mga pamilya, lalo na sa ating mga anak. Marapat sa atin kung mayroon tayong naririnig na mga isyu sa mga kapatid natin, sa asawa natin, sa mga kamag-anak natin, kausapin natin sila ng personal. Kausapin natin sila ng personal para hindi tayo maghinala. At yun ang una na dapat nating iwasan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ijtanibu kathiran minadh-dhann. Iwasan yun ang labis-labis na paghihinala, dahil napakasama, napakasinungaling na pangungusap ang paghihinala. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.